Hi, it's me again. Ang lengguwahe natin gagamitin ngayon, English, Tagalog, Bisaya. So, bear with me, guys. So, ano ba yung mga requirements kung paano ka maka-apply dito sa UAE bilang assistant teacher? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, you can subscribe me now kasi I will, no, start my vlogging era sa 2026 dito sa YouTube channel ko. And I'm so happy if isa-subscribe mo yung button dyan. Before that, bigyan ko kayo ng konting summary sa buhay ko kung paano ako nakapunta dito sa UAE. So, ako ay isang teacher sa Pinas, sa DepEd, under basta secondary school, and then 6 years ako doon nagturo. So, I'm handling MAPE, tapos music, tapos sometimes, tinignan ko talaga on. So, sometimes, coach din ako sa mga gymnastics, no, mga ganun. Tapos, kumakanta ako sa mga events together with my singing group, taka nag-join sa choir. Fast forward, na-realize ko na need ko na mag-abroad talaga and kailangan gagamitin kong pathway is my work permit. So, kasi yung unang plano ko is student visa. So, hindi siya effective kung wala tayong madaming pera. So, yun. Kaya napili ko yung UAE kasi 'di ba may working visa na siya. So, yun. Tapos hindi siya malaki yung gastos. So, February 25, 2025 ako nakapunta dito sa UAE. So, I am now 1 year dito sa UAE, guys. So, pinag-isipan ko talaga. So, ano ba yung mga requirements kung mag-a-apply ka dito bilang assistant teacher? Una, sabi dito, I have copy talaga from the agency itself na pinost nila. You can check their Facebook page kung gusto nyo. So, una is you must have 24 to 37 years old. Pero sabi nila, nag-extend na daw to up to 45 years old. So, you can verify them naman po. No, you can ask them. So, next is any bachelor degree graduate. So, kahit education grad ka, social, nurse, accountant, mga ganun, kahit anong kurso. Okay, basta may 1 year of teaching experience ka na nagtuturo ka sa mga maliliit na bata from 0 to 10 years old. So, yun, kailangan daw is a must. So, ang gagawin nyo, mamaya na. Next is, kailangan yung 1 year of teaching experience nyo, pupunta kayo sa school, kukuha kayo ng Certificate of Employment, tapos ipa-dry seal niyo siya or stamp or notarized kung walang stamp yung school. Kasi may mga private school na wala pa silang dry seal kasi maliliit. Like for example, mga daycare, gano'n, mga preschool, maybe yung iba. So, pwede nyo siya ipa-notarize na lang. So, by that, pwede na kayong mag-apply. So, mag-apply kayo sa mga agencies. Ano ba yung mga agencies na mare-recommend ko? So, madami namang agency guys na sa Pinas na pupunta dito sa UAE. Pero again ha, madaming agency doon, pero isa lang yung employer dito, which is the ASRS. And then yun, ang agencies are 9K Agency, which is my agency, 9K International Manpower Recruitment Agency. I mean, diyan ako under na nag-process. I'm not under the business of that agency, but diyan ako nag-process, no? And the next is the Red Arrow and the GHPA, and then and so on and so forth. So, yan lang yung alam ko. Oo. So, ano ba yung mga initial requirements? So, i-chat nyo sila kung malayo kayo. Chat nyo sila sa Facebook page nila or any platforms. Pwede din email and then pwede WhatsApp. Tapos sabihin nyo, you want to kanang apply. Tapos sabihin nila, okay, pass your initial requirements. Ano yung initial requirements? So, yung sabi ko kanina, any degree pwede mag-apply. So, send nyo yung TOR at diploma sa kanila nang hindi pa naka-apostille, wala pang basta wala ka ng original lang talaga, normal na TOR,
picturean nyo yan at or i-scan, no? You can use itong app na 'to, Cam Scanner, 'yan. Puwede niyo siyang gamitin tapos i-send niyo sa kanila, TOR diploma. After that, sabihin niyo na wala pa kayong COE, kukuha pa kayo, so to follow na. And then resume. So sa resume, ilagay niyo diyan, simple resume. No, simple lang, wag ng madaming ano, any resume kahit hindi pang aesthetic, okay lang yan. Basta andun yung information nyo, okay? Okay. And then put that in your resume na may experience kayo. Okay? So yun. Resume, TOR diploma, kung may NBI kayo, and pwede nyo yan ipasa. And then, yun na. Tapos magsasabi lang yan na, "Okay ma'am, wait, you can send me the COA, Certificate of Employment." So once mapasa niyo na yung COE sa kanila, puwede na kayong ma-schedule for interview. So yung interview kasi, kailangan, prepare kayo. Kasi wala lang, you have to prepare, 'di ba? Kahit anong kahit small interview lang 'yan or basic interview, you have to at least prepare yourself. Bibigyan ka man din nila ng time, like mga sa akin na timeline, nag-wait ako ng mga 2 weeks. 'Di ba nagpasa ako ng initial requirements, then after 2 weeks, may interview na ako. So, after the interview, 2 days lang 'yun or 1 day, nakalimutan ko na, may result na ako na pasado ako sa interview and then waiting for my offer letter. So, ang offer letter, hihintayin mo lang siya na ibigay sa'yo kasi yung UAE na employer, sila yung magbibigay sa agency ng offer letter. So, andun, once ma-receive na nila, isisend nila sa'yo. So, once meron ka ng offer letter, congrats kasi magpa-process ka na ng mga papers mo. Like for example, for me, nagkuha ako ng CAV kasi yung school ko, hindi siya hindi siya ano ba, university. So, sa school lang ako kukuha ng CAV. Pero yung mga university, like basta mga big school, university, kukuha kayo ng CAV mismo sa online, oh. At least wait niyo na lang. Pero yung akin, personal ko siyang kinuha. Nagbayad ako ng mga 50 to 100 ba yun or 200 pesos, I forgot. So, then after sa CAV, huwag niyong i-open yan kasi once i-open niyo yan, hindi na siya valid doon sa DFA for apostille, okay? So, yung CAV na yon at saka yung TOR at diploma niyo, i-photocopy niyo yon, dalhin niyo yung tatlo, tapos dalhin niyo yan sa DFA for apostille. Okay? But before that, kailangan mag-online pa kayo ng appointment sa DFA apostille appointment. Search niyo lang. Tapos once you have pay ba yun or ano, tsaka na kayo pupunta sa schedule na dala yung tatlong papers niyo. Okay? Then, you can now start your medical. Ang medical, sa akin, 5,500 pesos yung medical ko, guys. So, okay naman siya kasi, so far, good health naman siya. Ano ba yung mga medical? X-ray, blood, tsaka physical test. So, ikap-kapin niyo kung may mga bukol ka dyan. Oo. So, yun yun. Kasi nag-abroad ka, girl. So, next is, after medical, ang ginawa ko, proceed na ako sa payment, no, half payment ng agency. So, sa time ko yung nga noon, after medical pa ako nagpasa ng half payment sa agency fee. So, the agency fee is 38,750 pesos. So, hinati ko yan, binigay ko yung half, and then after that, nag-proceed na ako sa attestation. Ang attestation naman, once ma-receive mo na yung DFA apostille papers mo, yun yung dadalhin doon sa attestation. So, may bayad yun. Yung sa akin is 6,637 pesos. Yes. And then, correct me if I'm wrong, so that may amount. So, maybe iba-iba tayo ng mga amount ha. Basta dyan nag-arrange yung amount. So, yun. Sorry for my nguho. Next is, wait po ako sa attestation ko. And then,
While waiting sa attestation ko, nag-prepare na ako ng mga bagahe ko. After 2 weeks po, may visa na ako. So, upon having my visa, nagbayad na ako for final payment po. Fully paid ko na yung agency and then kasi may visa na ako. So, the question is, paano ako nag-resign sa DepEd? Okay, that would be my next video. I hope guys, you would subscribe me para ma-share ko pa yung ibang details ko. I promise to make videos starting today. Minutes na ako in the future and at the same time, nakahelp ako sa iba. Though nagpo-post po ako sa TikTok app ko, there, you can follow me there and I have also my Facebook. There, you can follow me also. And don't forget to subscribe me here on my YouTube channel. Thank you. Bye.